Ito na yung napakasarap namin torta sa lata. Nakain na namin ang kalahati. Grabe, sarap. Meron tayong malalaking sibuyas at gagawa tayo ng torta sa lata. Ganitong sibuyas ang gagamitin natin. Pero ang gagamitin natin, mga isa't kalahati lang. Isang piraso at kalahati. Ayan, ito nahiwa ko na. Nakahiwa na ako ng isa. Inilagay ko na sa kasirola. Ayan. Tapos maghiwa pa tayo ng kalahati. Siguro kalahati lang. Ito medyo maliit na lang gagamitin. Baka naman sobrang dami. Ayan. Napakasarap nito. Ayan. Parang ganito lang siya. Isang buot kalahati lang ang ginamit ko. Mga ingredients nga pala ng ating torta sa lata na tuna, chipola, torta sa lata. Ito, 2 pastas foglia. Tapos itong cheese na provolone. Gagamit din tayo ng olives. Ito yung olives. Tapos tatlong kamatis, raisin, paminta, at dalawang can na tuna. Lalagyan din nga pala natin ito. Pampabango. Nalimutan ko na kung tawag sa atin ito. Aloro ang tawag dito. Tapos, natural, gagamitan natin ng olive oil. Ayan, oh. Hintayin lang natin lumambot. Tapos lalagyan ko yun ng kamay. Nagluto na ako nito nung isang araw at saka in-upload ko sa YouTube. Pero may mga Italiano na nakakita at nagsabi sa akin, humihingi ng recipe. Ganito lang po. Palalambutin natin yung sibuyas. Lagyan ko na rin ito ng asin at saka ng paminta. Ilalagay na rin natin ngayon ng kamatis. Kasi malambot-lambot na yung sibuyas, lagay natin kamatis. At lagay na natin itong aloro. Yan ay pampabango. Hiwain din natin yung mga olives na parang mga pabilog. Ayan. Ang itsura niya, malambot na siya. Patayin na natin ang apoy dahil at palamigin na lang natin ito para isama pa natin yung ibang ingredients. Malamig na, isalin nyo na sa isang bowl. Pagtagin nyo na to kasi hindi natin ito isasama sa pagbe-bake. Pagtagin natin to. Ayan, ilagay na natin yung ating sibuyas sa isang bowl. Yan, lahat yan. Ilagay na natin sa isang bowl. Ngayon naman, lalagay na natin yung 2 lata ng tuna. Inalsan ko na ito ng oil. Ayan, lalagay na natin. Ayan. 2 lata. Tapos, lagay na rin natin itong ating hiniwa na olives. Ito yung olives. Tapos, lalagyan din natin ng raisin. Ayan o. Pero, pag maglalagay kayo nito, ibabad nyo muna ng kaunti sa mainit na tubig. Tapos, hugasan nyo. Para medyo lumambot pati siya. Ayan, lalagay na natin lahat. Ayan. Haluin natin. Ganon, halo-halo lang siya. Ngayon naman, ihahanda ko na yung aking espolya. Yung at saka baking pan.
Ayan. Ito na yung ating baking pan. I-prepare natin yung ating dalawang pasta spall. Yan, dalawang gagamitin natin. Ayan na. Ibuksan natin to ng ganito. Pahaba. Tapos, ayan. I-flat lang natin dito sa ating baking pan. Tapos, ating butasan. Butasan ng tinidor. Para hindi siya sumasabog. Ayan o. Bigyan lang natin naman ganun. Ayan. Ngayon, ilagay na natin yung ating una provolone pala. Ito. Kadkaran muna natin ang provolone. Ayan. Kasi ang ating ito. Ayan. Kadkaran natin. Na natin yung provolone cheese. Ngayon, ilalagay na natin yung ating lagay natin siya ng ganito. Parang tumpok-tumpok. Lagay natin 3 tumpok. Tapos pala i-distribute natin siya ng pantay. Pantay-pantay lang. Naman dun sa ating torta sa lata, ilalagay lang natin siyang ganito. Anday ko lang tayo. Ayan, naipatas na natin ang pantay. Na-flat na natin ang pantay. Ngayon, lalagyan ulit natin ng provolone cheese sa ibabaw. Ito, ibabrush naman natin siya ng itlog. Ito, dapat may gatas. Kaya lang wala kaming gatas eh. Wala kaming fresh milk. Kaya, nilagyan ko na lang ng konting tubig. Ibabrush lang ng ganyan. Oo. Brush na natin ng itlog. Ngayon, ipapasok na natin sa oven. Ayan. Pasok natin sa oven. Okay. Lagay natin sa 225 for 30 minutes. Ayun na. Maglilinis naman tayo ngayon ng carchopi. Ito yung gulay na ang hirap-hirap. Hirap-hirap linisin pero ang sarap naman. Ganito ito. Para hindi ito mangitim, kailangan maglagay tayo sa isang kasirola o sa isang container ng lemon at tubig. Tapos, doon natin ilalagay itong carchopi pag nabalatan. Ang hirap maglinis dito, ako ay natitinik. Lagyan natin dito ang balat nito. Ayan. Ganito lang. Kadagdagan natin ang ganito. Ang sarap nito pero nakakainis. Ang hirap balatan. Ganyan. Ganito. Pag ganito na siya, hiwain natin sa ibabaw. Tapos, tatagtagin natin yung medyo balat na ganito.
Tapos dito, yung tabi, medyo pa-slide ang hiwa ko na ganito. Para yung matigas na part, matagtag. Tapos pagdating dito, ganun din, igaganon mo. I-slide yung kutsilyo, tapos lininisin ng ganito. Kailangan matalas yung kutsilyo, kaso yung kutsilyo ko hindi man gaano matalas. Ayan. Ay naku, hindi gaano matalas ang ating kutsilyo. Kasi yung part na yun, yun yung matigas. Ayan, ganito na siya. Hiwain lang natin yan. Kasi ganon. Tapos, kasi sa loob nito parang may tinik. Tatagtagin natin yan, gagantuhin. Yun, alis na yung parang tinik niya. Ganon na siya sa loob. Eto. Tapos ibabadbad natin sa tubig na may lemon. Ganon. Napakasarap niyan. Mahirap nga lang linisan. Ganito ko naman niluluto yung karchoki. Parsley lang yan at saka bawang tapos olive oil. Yun lang ang halo niyan. Palalambutin ko na lang yan dyan. Ayan, at nahango na natin. Sarado natin tong oven. Napakaganda. Perfect ang luto. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod.